Hi guys! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? Hope everyone is doing good today. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasa mabuti kayong kalusugan habang napapanood nyo ang video ito. So for today's video guys, I want to share you sa aking experience sa aking US tourist visa. Nag-interview ako last October 16 kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas at saka parang ano ko na lang ba, parang isabay ko na lang pa sa aking bakasyon ang papa-interview doon sa US Embassy. I have a friend na nag-ano sa akin guys, na nag-introduce sa akin sa isang agency doon sa Manila at saka nag-ano sa akin na why not try this. Kasi para ano kasi sa akin guys, to make it easier for me, I really wanted an agency na mag ano sa akin, mag help, kasi ang hirap sa akin pag mag ano ng schedule, kasi wala akong time na magpuyat dyan, na magbantay kasi may trabaho ako ga. So I hired an agency para may mag-ano sa schedule ko, and I told them that I want an October schedule. So, nag-contact ako sa kanila, and early of this year, January, I paid them na wala pa. Hindi pa kami nakastart, bayad agad ang kanilang policy. So, yun, parehas din sa ano, just like also the visa, no? After ka makabayad, yun ka mag-start na fill out ng mga documents. So ganoon din ang agency ga. So nag-ano kami, kinuha nila ang aking data, and then pagbayad ko sa kanila after ako nagbayad, nag-ano kami dayon. So after ko nagbayad sa kanila guys, ay nakakuha agad sila ng October na slot. So it was October 16. May ano na ako, may schedule na ako guys, 9:15 sa umaga. At the time na nag-ano ako guys, nag-apply, actually it's not really na gustong-gusto ko talaga na makapag magpunta agad kung ma-approve, kasi I am also thinking na sayang ang trabaho ko dito. I love my work here guys, at saka contented ako sa trabaho ko dito, at saka yun ang sabi ko kay Tom, na ma-approve man ako or hindi, I will go back to Kuwait. Kasi sayang ang trabaho ko dito guys. So yun ang aking ano guys, ma-approve man or hindi, I will go back to Kuwait. So yun ang interview ko na on that day. Umaga, nagpapunta na kami sa US Embassy, and si Tom kasama ko din. So nagpila, pagpila ko ga, actually wala akong dala. I only brought my passport. Passport lang ang dala ko mga langga. Wala akong dalang ibang other documents, supporting documents, kasi I am not really into na talagang gusto ko ito, makapasagit ko niga. Ano git ko ya, may mga supporting docs dapat. So wala ko yaga supporting documents na dalaga. Yung dala-dala ko lang ay yung passport ko at saka yung confirmation letter. Pasok ko sa loob guys, sa screening officer. Kinuha niya ang aking passport. So ano yan sa computer nila guys, and then sinabihan ako, hindi daw nila makita ang aking data. Wala daw akong data. So naano ako guys, oh my god, na-shock talaga ako mga langga. Kasi I really thought na okay na sa akin. Everything is okay. Hindi na ako nag-update kasi hinayaan ko 'yon sa aking
agents sa aking agency, guys. Ang dami nilang nag-ano sa akin, nag-asikaso. So, naano talaga ako, guys, na-shock ako pagkasabi ng screening officer na hindi ko makita ang iyong data, wala kang data dito. And she said, I will give you only 1 hour to comply and pass your DS-160. So, naano ako, guys, nataranta na ako that time. Kasi, sabi ko, anong gagawin ko? Wala akong DS-160 pala. Hindi pala nila na pasa doon sa system ng US Embassy. So, yun, kinunta ko ang aking mga, kinunta ko ang aking mga agents. At saka, ang tagal ko naghintay. Sabi ng screening officer, 1 hour lang dapat makabalik ako or ipa-reschedule na lang ang aking interview. Sabi ko sa sarili ko, no need na magpa-reschedule ako, guys, kasi next week ay babalik na ako sa Kuwait. So, anong gagawin ko nito? Hindi pwede na mag-reschedule ako kasi wala ng time. So, yun, kinunta ko ang aking mga agents. Tagal pa nila nag-reply sa akin. As in. So, yun. Nagkagulo-gulo na. Ay, talagang worst scenario ganyan nangyari, guys. I am sweating so bad. And then, punta ko kay Tom. Sabi ko, babe, there's problem with my DS-160 kasi hindi pala na pasa sa system ng US Embassy. I have no data. Yun, awang-awa din si Tom sa akin. Saka, ay, talagang grabe talaga ang nangyari sa akin, guys. So, upo ako kung kinunta. As in, buti na lang may load ako, guys, kasi naka-data. May data ako, mga langga. So, I contacted them. Last minute, sila sa akin. Nag-reply sila lahat. And then, sinabihan nila ako na, nataranta din sila, guys, kasi na ako sa grupo Nag-post na ako something sa group nila. So, ang daming ng comments. And then, last minute na sila ng DS-160 sa akin nagpasa. Sabi nila, Nancy, pumunta ka sa computer shop. Sabi ko, saan ang computer shop dito? Hindi ko nga alam ang mga kali-kali balaga. So, doon sa overpass, sa kabila ng overpass, mayroong computer shop doon. So, pagka guys, pagka nila sa akin, pagka send nila sa akin ng aking DS-160 kasi ura-urada ang gawa nila ng DS-160 ko ga. Kami takbuhan naman kami nitong, guys. So, naawa ako sa apam kasi din siya, takbo din siya kasama ko ga. Saka kami sa overpass, punta doon sa kabilang side na may computer shop. So, doon na. So, ang dami pa mga tao, mga langga. As in, kasi naghahabol ako ng aking time na makabalik ako within 1 hour. So, yun. Last minute na, guys. Ilang minutos na lang, guys, ang natitira, guys, na print out ang aking DS-160. Pagkakita ko, OMG! Oh my God, I can't believe this. DS-160 ko ga. Purpose of travel for business. Para akong tinakloba ng parang sarap magwala, mga langga mo. Para akong sarap magmaoy ba, no? Sa Bisaya ba, kanami walwal, kanami syagit-syagit balaga. Kasi yung purpose ko, yung sa una namin na guys, yung fill out ko dati sa aming application is for tourism and leisure. So, ginawa nila ako ng DS-160. Ang purpose ko is for business. For business ba ang aking guys. So, parang nawala ng aking guys. Nawala ng aking energy na ito. Kasi sa akin ga, okay lang man makapasa or hindi. Pero yung kanilang guys, yung service nila ba sa akin, no? So, yun.
Oh, kinuha ko na takbo na naman kami nitong balik doon. So hinintay niya ako sa labas, ako nakapasok na Grabe, ang dami kong na ano guys, na agyan. Ano ba na agyan sa ano? Ang dami kong nakuha ng mga ano guys. Saka nakapunta ako sa console. Nakaano na ako guys, mga ano pas na mga 11 na Ako na lang yata ang last na interviewin or ano, basta ako na lang yung nakalinya sa ano, sa console medyo mataas siya, medyo ginita, at saka American. So yun, pag interview sa akin, Diyos ko guys, ang amo ko mga langga, you can imagine me guys, I am sweating so bad kasi tarantaga, as in nagrunning gamitin ni Tonga. As in grabe talaga, imagine nyo lang ang senaryo mga langga. So galing ako sa labas, dalaga naman papasok to yun, sa tubang na sa console So what do you expect? I am very tensionado. I was so tense. And then I am like this, nagapamaypay ako guys kasi I'm sweating. So hindi talaga ako ang aking forma na medyo ang gandang-ganda ko, feeling pretty ako early in the morning. Oh my God, para ako para akong sinaniban mga langga. So interview na, pag-interview sa akin sa console, first question niya is, are you traveling with your employer? Oh, so sabi ko, no. Blah 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 blah. Gusto ko na lang though parang ang sarap na tama na konsola kay magwa na ko. So yung daming may nakailang tanong sa akin, at saka yung sinabi sa akin na ilang taon ka na sa aking work, ilang taon ka na sa work mo. I said almost 8 years. Yeah, oh, awesome. Then pagka ilang minutes pa, tingin na tingin siya sa akin guys. Siyempre, hindi ako mapakali kasi ano ka guys, I am not really calm that time. So, and he handed me a blue paper. So, yun. Walang ano guys, walang ano sa akin na parang ano, sayang or ano. Ang gusto ko lang talaga is matapos. And, wala akong pagsisisi or wala akong paghihinayang or wala akong sama ng loob na hindi talaga makapasa, na nag-ano talaga ang aking ill feelings na deny ako. I am really disappointed sa aking agency na kinuha mga langga because they didn't did their job for me. Para akong na-scam na hindi pala nila nag-ano guys, hindi pala nila na submit ang aking data doon sa system ng US Embassy. And I told them and they were sorry. Ang dami nilang mga nag-sorry talaga sila sa akin. And then sabi nila, and then they promise na the next time na mag-apply ako kahit Europe or Canada or US, they will give me a free service, visa fee lang ang aking babayaran. So yun, sorry sila pero tapos na. So yun ang aking ano guys, I was really disappointed sa kanilang serbisyo na ano sa akin guys, ang mahal na binayaran ko. Nakakapanlumo lang, no? Hindi, wala akong sa aking na-deny ako guys. It's the treatment, it's the service that they gave to me na hindi ko deserve. Kasi yun, last minute na DS-160 nila na na-print out purpose of my trip is for business. So paano ko yun maano sa console? Paano ko yun madiskarte ang ano guys? Madiskarte ang aking mga question na console guys, kasi nawala na ako parang pagkakita ko ng purpose lugdag na kuha na, why no chance.
So, yun ang aking experience sa aking ano guys. So, kayo dyan, pag ano kayo ng mga agency or any agents, siguraduhin nyo lang na maganda pala ang kanilang ano, ang kanilang pag-handle sa inyong mga data, sa inyong trabaho, kasi we deserve better service guys. Ang mahal ng bayad natin sa kanila. So, yun ang aking experience, guys. Ay hindi ako na ano guys, kasi ako ya guys, ma-approve ako or ma-deny, I will go back to Kuwait because I love my work. I need to go back sa aking employer dahil mabait ang aking amo, guys. So, yun ang aking hindi malilimutan na experience ko sa aking first sabagay first try pa lang, pero iba gani nakapasa gani how many times no, may isa ko na kilala gani 8 times na siya gani kag na-approve ka. So kung para sa iyo, pero ang sa akin nga yung serbisyo lang ng agency, sana yung sana ginawa din nila ang nararapat para sa akin. Kasi ako guys, hindi ako ano guys, wala akong documents wala akong supporting docs na dala-dala. Kasi sabi ko, whatever may happen, pasar o hindi, ay, wala sa akin guys. Ang gusto ko lang is matapos ko lang ang araw ko sa interview. So yun ang aking ano guys, ay naano talaga ako, disappointed to the max talaga ako sa agency na aking kinuha, mga langga. So yun, sorry sila, pero it was done. Wala nang hindi na maibabalik kasi yun. Grabe tiyaga, naawa ako kay Tom kasi si Tom na naghintay din sa akin sa labas, at saka naano din siya sa akin, naawa din siya sa akin dahil nakita niya ang aking itsura kung gaano ako katensyonada. So yun guys, yun ang masishare ko sa inyo, ang aking experience sa aking US tourist visa. Pero okay lang siya ga. There's still there will be some next time, o diba? Try again. Try and try again until you succeed, o diba? So yun. Salamat sa panunood, and please don't forget to hit like on this video. Salamat guys for tuning in, and see you again on my next vlog. Bye!